What's up YouTube friends? This is Biyahe ni Kin, here to go HR vlogger. So for today's video, pag-uusapan natin ang tatlo sa malalaking changes na benefit package na inaalok or binibigay ni PhilHealth. At alam mo ba, pag ikaw ay isang senior citizen, ay automatic covered ka na ni PhilHealth. Kaya para sa mga senior citizen at sa lahat ng PhilHealth members, para sa inyo ito. Yan ay ang una, ang preventive oral health. Pangalawa naman, ang outpatient mental health benefit package ni PhilHealth. At ang pangatlo, ang outpatient emergency care package. And for this episode, pag-uusapan naman natin ang outpatient mental health package ni PhilHealth. Ano nga ba ito at paano mo ito maya-avail? At syempre, para sagutin ang ating mga katanungan, makakasama natin muli si PhilHealth Regional Office Vice President Dr. Bernadette C. Lico. So umpisahan na po natin. Ano po ba itong bagong benepisyo ni PhilHealth? Ang PhilHealth Outpatient Mental Care Benefit Package. Una sa lahat, magandang umaga po sa inyong lahat na nakikinig dito po sa Biyahe ni Kin. Tumpak ka, Kin. Meron nga tayong bagong benefit package ngayon sa PhilHealth, ang Mental Health Benefit Package. Usually dito sa Mental Health Benefit Package, ginagawa ang initial assessment. Meron po tayong tinatawag na comprehensive support for mental health issues. At meron din tayong mga diagnostic tests pumapasok sa ating package. Of course, hindi mawawala yung mga follow-up consultations. At alam mo ba, hanggang 12 visits kayang i-cover ng PhilHealth. Of course, yung final na service is the psychosocial support na binibigay sa mga pasyente. At VP Lico, ano-ano naman po ang mga sakit na pwedeng gamitin para dito? Usually, yung mga common na mga sakit na hindi naman kailangan ma-hospitalize ang pasyente, so outpatient, nandyan po pag nagpa-follow up, merong depression, merong psychosis, meron din, kasama dyan ang epilepsy. And sa mga nakakatanda, meron tayong tinatawag na dementia. Of course, sa mga bata, meron din tayong tinatawag ng child and adolescent mental and behavioral disorders. Of course, mga common ngayon, yung mga sa kabataan. Kaya medyo sa mga matured na rin, mga risk ng suicidal o self-harming. Kasama rin po yan dito sa package na to. At VP Lico, magkano naman po ang sasagutin ni PhilHealth just in case mag-avail ang isang PhilHealth member ng outpatient mental health care package? Dalawang klase po yan. So, meron po tayong tinatawag na generalized mental service na kung saan ang pasyente na pumunta sa isang mental health package na provider na kung saan walang psychiatrist, ano po siya, 9,000 lang po per year. Pagka specialized naman po, usually sa mga hospital, ang tumitingin na sa pasyente is already a psychiatrist, umabot naman po siya ng 16,000 per year. Since bago pa lang po itong package ni PhilHealth na ito, meron na po bang mga accredited mental health facility na located dito sa NCR? So dito sa NCR, meron na ho kaming dalawa na accredited. Actually, hindi ho tawag dito accredited, no? Ang tawag po dito is contracted na facility. So, meron tayong National Center for Mental Health. So, malaking hospital to, facility. And yung mga health center naman po, meron tayong isa, which is the Batasan Hills Super Health Center, dito po sa Quezon City. Hanggang sa muli, maraming salamat ulit. PhilHealth Regional Office Vice President Dr. Bernadette C. Lico. Okay, thank you, Kin. Magandang opportunity po ito at binigyan nyo kami ng chance na makasama dito sa Biyaheng Kin. At nasabi namin yung mga updates na kailangan malaman ng ating mga viewers tungkol sa PhilHealth.
Maraming salamat and have a nice day. Para sa ibang katanungan, tumawag sa numero naka-flash sa inyong mga screen. Para sa ating next video, pag-uusapan naman natin ang pangatlong latest benefit na pwede mo ma-avail kay PhilHealth. Yan ay ang Outpatient Emergency Care Package.